po ng March and sinisimulan na po nating i-celebrate ang ating 22nd anniversary. Yan. So, pwede po bang itingin ko po na sama-sama po nating palakpakan at itaas ang dakilang pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah! God, we thank you for your faithfulness. We thank you for your love that endures forever, Panginoon. Salamat, Panginoon, na sa mga dumaang taon, dumaang na araw, Panginoon, hindi mo kami iniwan at hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. And Lord, karapat-dapat ka, Panginoon, sa aming mga papuri at pagsamba, Panginoon. Mabuti ka, O Diyos! Hallelujah! Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ang ating Diyos. Hallelujah! Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Amen! Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Nais kong magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ang ating Diyos. Nais kong magpasalamat sa ating Diyos.
piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may malalapitan. Ikaw Jesus ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, Hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Oh, salamat Panginoon, Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Pwede po bang mas marinig pa? buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na, Sa'yo'y sumamba. wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo, katulad mo. Salamat, Oh Jesus, sa pag-ibig mo, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat po, Panginoon! Hallelujah! Panginoon, kahit ano pong dumaang pagsubok o kagipitan, O God, sigurado kami, Panginoon, na hindi ka nag-iiwan, hindi ka nagbabago, Panginoon, nananatili kang tapat at dakila sa kahit anong panahon, sa kahit anong oras ng aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal, Panginoon, na walang katulad at walang kapantay, O God. Mabuti kang Diyos, Panginoon, sa amin. Hallelujah. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon.
Ama. Iyong likha, luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Diyos na napakabuti, sa'yo kami lumalapit. Walang kapantay, pag-ibig
kabila ng aming mga pagkukulang, Panginoon, Ikaw, Panginoon, na hindi nagkukulang sa amin. Sa kabila, Panginoon, na kami ay pabago-bago ng puso at nararamdaman, Ikaw ang aming Diyos na hindi pabago-bago. Sa kabila, Panginoon, ng kaguluhan, Panginoon, sa aming paligid, Ikaw ang aming Diyos na siyang in control, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng nangyayari. Hawak mo, Panginoon, ang aming buhay. Hawak mo, Panginoon, ang aming mundo, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na sa umaga pong ito, itataas namin ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Luluwalhatiin namin ang iyong dakilang pangalan, O God, dahil Ikaw ay karapat-dapat, Panginoon, sa aming mga papuri. Karapat-dapat, Panginoon, sa aming mga pagsamba. Karapat-dapat, Panginoon, sa aming mga palakpak, Panginoon. Karapat-dapat, Panginoon, sa aming mga sigaw na hallelujah! 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 Ang umaga pong ito, Panginoon, ay alay namin sa iyo, Panginoon. Sa iyo ito, Panginoon. Dalangin namin na sa bawat pag-upo at pakikinig namin ng iyong salita, mapasaya ka namin, O God. Dalangin namin na ang aming mga mata, isip, puso at tenga ay buksan mo, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, malaya kang makipag-usap sa amin, malaya kang kumilos, Panginoon, sa buhay namin, O God. Huwag mong hayaan, Panginoon, na umuwi kami, lumabas kami ng lugar na ito ng walang baon galing sa iyo, Panginoon. Lord, salamat dahil nandirito kami, Panginoon. Sama-sama kami, Panginoon. Dinala mo kami rito ng safe and sound, Panginoon. Ayun, Panginoon, ay malaking biyaya, Panginoon, sa amin, O God. Muli, Ikaw po ay aming pinasasalamatan. Sa iyo po namin ibinibigay ang lahat ng papuri at pagsamba tanging sa iyo lamang, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen! Amen! Hallelujah! Sige po, pwede po pang mailalakas pa po yung palakpak na yan. The best na palakpak para sa ating Panginoon! Hallelujah! Maraming salamat sa ating worship team. Tayo po ay inasar sa presence ng ating Panginoon. Hallelujah! Blessed first Sunday of March sa inyo pong lahat. Kayo po ay mga pinagpala ng ating Panginoon. Kayo na narito ngayong umaga. Maging kayo po na kasama namin online. Ang buwan po na ito ay anniversary month ng ating church. And sa atin pong midweek services, every Thursday night ay meron po tayong mga tagapagbahagi ng salita ng Panginoon. Sila po ang ating mga department heads ng WORDA. At nag-start na po ito last Thursday. So sa buong buwan po nito ng March. And purihin po ang Panginoon talaga sa kanyang goodness and faithfulness sa atin pong local church. Sa atin pong panimula, may tanong po ako sa inyo ngayong umaga. And what is in your heart? Ano ang laman ng puso mo ngayong umaga? Meron ba diyang saya o lungkot? Pagkabalisa, takot, pangamba, pag-alinlangan, pag-ibig, pananampalataya, what is in your heart? So sa buong buwan po ng Pebrero ay atin pong tinalakay ang pinakamahalaga sa lahat ng ating ginagawa, maging sa atin pong mga sinasabi at pagbibigay, kailangan daw po ay may pag-ibig. Pwede bang sabihin mo ang salita nito, pag-ibig? Or love, ano? Unless there is love, sabi po ng salita ng Panginoon, ang lahat daw ng ating ginagawa ay walang kabuluhan. At tayo po mismo ay walang kabuluhan. At ngayon naman po ang ating tatalakayin ay isa ring napakahalagang bahagi sa ating buhay na kung wala po ito,
hindi po tayo maliligtas. Kung wala po ito, ay hindi natin matatanggap ang ating mga hinihiling sa Panginoon. Kung wala po ito, ay hindi po malulugod ang ating Panginoon. Ito po ang tinatawag na, yes, faith. Pananampalataya. Pwede bang sabihin mo ang salita nito? Pananampalataya. Ayan, okay? And kaya mahalaga po na ma-check natin ang laman ng ating puso kung meron bang pag-ibig at mayroong pananampalataya. Kasi kung wala daw pong pag-ibig at walang pananampalataya, it's nothing. So, ito po ang title ng message ngayong umaga, What is in your heart? And samahan po ninyo ko na dumulog po sa Panginoon sa pananalangin. Father, maraming salamat po sa mga anak mo na narito ngayong umaga. Kasama po namin physically and kasama namin online. At ngayon pong oras na ito ay pagpalain po ang bawat isa. At hinihiling po namin, Panginoon, sa preaching and hearing of your word, ay mag-flow ang iyong anointing. Holy Spirit, take control sa time po na ito, Panginoon. And let the name of Jesus be glorified. At ang mga anak mo naman ay mapagpala. Ito po ay prayer in the name of Jesus. Amen and amen. Isa pong clap offering for Jesus. Hallelujah. Amen. Kasi napakasarap po talaga purihin ang ating Panginoong Jesus. Sabi po ng salita ng Panginoon, si Jesus mismo po ang nagsabi in Mark chapter 11, verse 23, I tell you the truth. You can say to this mountain, may you be lifted up and thrown into the sea, and it will happen. So this mountain, maaari ito po ay mountain ng mga problema, maaari ito po ay mountain ng mga hindrances, obstacles, pressures sa ating buhay. At ang sabi po ni Jesus dyan ay, pwede daw natin sabihin sa bundok na yan, okay, na kung saan ay mabunot ka, lumipat ka doon sa dagat, o matapon ka sa dagat, or mag-disappear, sabi ni Jesus, it will happen. Mangyayari yan. But, sabi niya, you must really believe. Sabi mo nga, really believe. Dapat ay talagang totoong manampalataya ka, it will happen. Na yung pinagpe-pray mo, yung sinasabi mo, ay totoong mangyayari o magaganap nga. At ang sabi niya, and have no doubt in your heart. So kung may kinakaharap ka ngayong umaga, magandang ma-check. Baka may doubt. Dapat daw yung no doubt, kundi nandun ang really believe. Na yung gusto mong mangyari, pag dinulog mo sa Panginoon, mangyayari nga. Yan po ang sabi po ng ating Panginoong Jesus. Kaya pag ikaw ay nakasagupa ng malabundok na pinagdadaanan sa iyong buhay, whether yan ay problem, yan ay pangangailangan, check what is in your heart. Kasi nga, sabi nga niyan, kung ang laman pala ng puso natin, tayo'y nabalisa, tayo'y nangamba, tayo'y natakot, hindi pala dapat ganun. Dapat daw ang maging laman ng puso natin, anuman ang mga bundok na yan na ating kinakaharap, ay pananampalataya sa Panginoon. Kung noon pong last Sunday ay atin pong, ang message po ay alisin ang lahat ng mga sama ng loob, galit, puot, mga masasamang salita, paninirampuri, mga nakakasira sa ating kapwa at ang maging laman daw po ng ating puso ay pag-ibig. Ngayon naman, alisin daw po ang pag-aalinlangan. Alisin po ang mga bagay sa ating puso na yung mga takot na yan, ang mga pangamba at ang ilagay po natin, hayaan natin ay ang pananampalataya, ang maghari sa puso po natin. So, pag tayo po pala ay nag-pray, at ang puso natin ay may pag-aalinlangan doon sa ating ipinagpipray kung matatanggap nga ba natin o hindi, ibibigay ba ng Diyos o hindi. Kapag pala may doubt, hindi mangyayari ang ating pinagpipray. Pero pag naging solido ang ating pananampalataya, may himalang magaganap. Meron pong isang babaeng malubha ang sakit
na siya po ay lumapit sa ating Panginoon, maluba ang sakit dahil sabi po ng salita ng Lord, 12 years na siya po ay dinudugo. At naubos na ang kanyang pananalapi sa pagpapagamot at hindi po siya gumaling, bagkus lalo pa daw pong lumala ang kanyang kalagayan. Napakahirap ng kanyang kalagayan. Pero nung mabalitaan po niya na si Jesus ay nandoon sa lugar nila, ang sabi po ng salita ng Lord, naisip ng babae nito, inilagay niya sa kanyang isipan at sa kanyang puso, lalapit ako kay Jesus na yan. At pag nahawakan ko ang dulo ng kanyang damit, ang laylayan, ako'y gagaling. Walang nakapagpagaling na doktor sa kanya. Ng time na yun, walang gamot na umepekto sa kanya. Lumabha pa ang kanyang kalagayan. Pero pinakilos po niya ang kanyang pananampalataya. Pag nakalapit ako kay Jesus, mahawakan ko ang kanyang damit, ako'y gagaling. Bakit po dulo ng laylayan ng damit ang kanyang inisip na hawakan? Bakit pa hindi niya niyakap ang Panginoon o huwakan ang kamay ng Panginoon? Sapagkat alam po niya na siya ay marumi sa kultura nila dahil po siya ay dinurugo. At alam niya, pag nahawakan niya ang Panginoon, magiging marumi ang Panginoon, pero gusto niyang makakonect. Sabihin mo nga, makakonect. Gusto niyang makakonect sa Panginoon, kaya nagsikap po siyang lumapit at nung makalapit nga sa palikuran ng Panginoon, hinawakan niya ang dulo ng laylayan ng damit at ang sabi ng Bible, tumigil ang kanyang pagdurugo, siya po ay gumaling. At ang sabi po ni Jesus sa kanya, in Matthew chapter 9, verse 22, Jesus turned around and when he saw her, he said, ano sabi niya sa babae? Daughter, be encouraged. Your faith has made you well. Ulitin ko po yun. Your faith has made you well. And the woman was healed at that moment. Wow! Hindi na pagaling ng gamot, hindi na pagaling ng mga doktor, pero ang kanyang pananampalataya nung kumilos, pinagaling ng Panginoon. At ang sabi ni Jesus, your faith has made you well. Hindi sinabi ni Jesus, my power and my name has made you well. No. Ang sabi ni Jesus, your faith has made you well. And pagkatapos mo na may dalawang bulag na lumapit naman kay Jesus at nagmakaawa, na sila po ay bigyan ng Panginoon ng paningin. It's in the same chapter, Matthew chapter 9. In verse 29, it says, then he touched their eyes. Hinawakan po ni Jesus ang kanilang mga mata and said, because of your faith, it will happen. At sila nga po ay gumaling. Because of your faith, it will happen. Kaya magandang tingnan po, ano ba yung kinakaharap mo ngayon? Kung parang ang hirap masolusyonan, meron pa ng isang solusyon, your faith. Sabi ni Jesus, ulitin ko po yun, because of your faith, it will happen. Dahil sa iyong pananampalataya, mangyayari yan. So Jesus heals in response to our faith. Jesus performs miracle in response to our faith. Pag kumilos ang ating pananampalataya, may mangyayaring himala. Yun pong aming anak na bunso, si Daniel. Nung kami po ay, wala pa po kami dito sa Makati, hindi pa po kami nagpapastor noon. Maliliit po ang aming mga anak noon. Nakaranas po kami ng pag-exercise ng faith. Meron pong karaniwang sakit na naranasan ng mga bata. Ito pong tinatawag na primary complex. Familiar po ba kayo dyan? Yun daw po yung pag napabayaan, nagiging TB and so karaniwan daw po yan sa mga bata, nagkakaroon po niyan. So, pero kailangan gamutin. Meron pong 2 gamot na nireseta ang doktor.
At binili po namin yun. At namasela na gamot dahil yun po ay kailangan hindi papalya sa oras ng pagpapainom. May sukat ayon sa timbang ng bata. Hindi po basta bigay lang ng bigay. And sa natatandaan ko po ay 6 months po yun, nagamutan. And natapos po ang 6 months, balik po sa doktor, mayroon pa rin pong primary complex. And nasabi po ng doktor, extend po ng another 3 months. So magiging 9 months. So the same gamot, tuloy-tuloy lang for 9 months. Pero bago po matapos ang 9 months, doon po dumating ang test sa amin. At para sa akin po ay test po yun, na dumating po ang punto, wala kaming pambili ng gamot. Wala kaming pera. Okay? So paubos na po yung gamot at ayaw ko pong mangutang. Dahil ako po ay, kung mangungutang naman, madali naman, dahil malalapitan, hindi naman kamahalan yung gamot. Pero gusto ko pong tayuan ang pananampalataya by that time, ayon sa sinasabi ng salita ng Panginoon. So nag-usap po kami po mag-asawa, galing sa aming anak, okay, na kung saan ay, nag-pray kami, patuloy po ang pray, Lord, provision ng pambili ng gamot, pero ayaw po namin mangutang. Yan. Para sa bibili ng gamot. Kasi ako ay naniniwala, kung kalooban ng Lord na ituloy ang gamot, magpo-provide siya ng pambili ng gamot. Nang walang pangungutang. Okay? So yun po ang aking stand and wala talagang provision. Hindi po nagkaroon ng pambili ng gamot. So ano ang aming gagawin? Hindi dahil hindi namin mahal ang aming anak, mahal po namin ang aming anak na may sakit po by that time. Pero gusto naming mahayag ang glory ng Lord sa time po na yun, sa magitan na sinasabi ng kanyang salita. Okay? So, ginawa po namin, kami po ay nag-pray, kay Lord, kung wala talagang provision, hihinto namin ng gamot. Kayo po ang bahala sa aming anak, huwag mo po siyang pababayaan, kundi mahayag ang kapangyarihan ng iyong pagpapagaling. So, hindi po kami, inihinto talaga namin, hindi na kami, talagang nahinto ang pag-inom po ng gamot ng bata. At ngayon po, kita po natin, gumaling po ang bata, ngayon ang lusog-lusog. Siya po, yung gigitara po natin ngayon, siya po si Daniel. Pag na-exercise mo ang pananampalataya, hindi ko sinasabing ginagamit din po ng Lord ang gamot, but ang point po dito ay yung pag-exercise mo ng faith. At ang sabi ni Jesus, because of your faith, it will happen. Walang sinasabi niya pag maliit na bagay, okay lang. Hindi, kahit imposible, pag kumilos ang pananampalataya mo sa Panginoon, ayon sa kanyang salita, it will happen. Yan po sabi ni Jesus. Proven sa Bible, and kami po, by experience, proven po yan. There's power, there's miracle kapag in-exercise mo ang iyong pananampalataya sa ating Panginoon. Hallelujah. So ulitin ko po, there's power na nagmamanifest kapag ang iyong pananampalataya ay pinakilos mo. Hallelujah. May we all come to a deeper understanding of true biblical faith. It means nakabase sa salita ng Diyos, galing sa salita ng Diyos, ang ating pananampalataya at hindi kaisipan lang na walang basihan, hindi haka-haka lang, hindi opinion lang, hindi fantasy lang, but founded and rooted from the pure Word of God. Tayo po ay naging Christians, tayo po ay na-born again, hindi po dahil tayo umaattend ng Christian church. Tayo po ay na-save, tayo po ay na-born again, tayo po ay naging Christian by the grace of God through faith. Yun po ang sabi ng salita ng Lord. This faith is called the saving faith. We believe wholeheartedly to the Lord Jesus Christ. So believing or having faith is the strong foundation of our Christian life. Sabi mo nga, strong foundation. Yung pagkakaroon mo ng matibay na pananampalataya, yung solidong pananampalataya, yan ay strong foundation ng iyong Christian life. Tingnan po muna natin. Kapag po
tumibay, habang tumitibay ang ating pananampalataya, tumitibay ang ating foundation. At habang humihina naman ang ating pananampalataya, humihina ang foundation ng ating buhay. And sa tanong po, what is faith? And where does faith come from? Unahin po muna natin, where does faith come from? Saan nga man ang gagaling ang pananampalataya? Romans chapter 10 verse 17, it says, "So then, faith comes by hearing, and hearing by the word of God." Ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Okay? So, ngayon po umaga mag-share po ko sa inyo ng 3 bagay about faith. Number 1, faith is a gift. Sabi mo nga, gift. Ang pananampalataya, ito po ay regalo. Ito po ay kaloob ng Diyos. It's from God. Okay? At nakukuha po natin sa Word of God. Or directly from God through vision or dream, katulad po kay Joseph. Or napakinggan mo audibly from God, at hindi, ulitin ko po, ang pananampalataya ay galing mismo sa Diyos. Hindi po ito nakukuha natin kung kani-kanino lang o kung saan-saan lang. Sa Diyos lang po yan nagmumula. To illustrate, sino po sa inyo bumibili ng gata ng niyog sa palengke? Ayan. Marami. Okay. So, nagkakaintindihan po tayo doon sa gata, yung sa coconut milk. Okay? Saan ba nagmumula ang gata ng niyog? Ayan, sa niyog. Hindi pwede sa palengke lang. Yes, sa palengke meron. Pero totoo sa amin ni Tata, exactly, nagmumula ang gata ng niyog, sa niyog lang talaga yan. Okay, and paano mo makukuha ang gata ng niyog? Yes, ang gata ay nasa niyog, sa magulang ng niyog. Amen? Amen? Now, para makuha yung gata, anong kailangan gawin? Pagkatapos ng biyak, kailangan mo yung kayurin at pigain. Nakukuha po natin, hindi lalabas ang gata ng niyog hanggat hindi kinakayod at hanggat hindi pinipiga. Nasusundan po natin. Sabi po ng ating pinag-aaralan, ang pananampalataya ay buhat sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. In other words, it's from the Bible, from the Word of God. Okay? Maliban sa Bible, hindi mo ma-receive ang pananampalataya o unless lang i-reveal talaga sa iyo ng Panginoon, sinabi talaga sa iyo directly. Now, ano po ang point? Paano mo makukuha ang pananampalataya sa Word of God? Kung sa inyo, kailangan mo ng kayurin at pigain sa Word of God, kailangan po, ito ay ano po gagawin? Kailangan mo itong mapakinggan, kailangan mo itong mapag-aralan, at kailangan mo itong paniwalaan. Unless na makinig ka sa Word, or unless na magbasa ka ng Word, at unless na paniwalaan mo ang Word, hindi mo makukuha ang pananampalataya. Merong effort, meron tayong gagawin, meron para ma-extract mo ang faith from the Word. So, faith is a gift, but you have to do something to get it from the Word. So, what is faith? Sabi po ng Hebrews chapter 11, verse 1, faith is the confidence or the reality or being sure, yung tiyak tayo, sigurado tayo of what we hope for, kung ano man yung ating inaasahan, ito po ay, it is the evidence of things we cannot see. Ito, ibig sabihin, ang pananampalataya ay paniniwala sa hindi nakikita, buhat sa sinasabi ng salita ng Lord, at ito po ay paniniwala na mangyayari ang ating inaasahan, ano po, na walang pag-aalinlangan, kundi may katiyakan, may kasiguruhan, kahit may pagka-imposible. That's faith. Ulitin ko po yun, naniniwala ka sa hindi mo nakikita. Naniniwala tayo kay God na hindi natin nakikita. Naniniwala tayo sa kanyang salita. Okay? That's faith. Kaya napakahalaga po nito sa atin. Now, may tanong po sa inyo another. Anong outlet
ang laging pinipilahan ng mga tao, maging lalaki o babae, nakaramihan yan po ay nakatayo sa mga gilid ng karsada. Laging may pila. Wala yatang araw na walang pila yan. Lotto outlet. Nasa ngayon po ba kaya? Kahit saan yung Lotto outlet, laging madaming tao na nakapila. Let's say, bakit po nabanggit yan? Hindi ko po pinopromote ang Lotto. To illustrate lang po ito, halimbawa may isang tao na nakipila sa pilahan ng Lotto and also bumili ng ticket ng Lotto sa paniniwalang siya po ay mananalo at sinasabi niya sa kanyang sarili, sinasabi niya sa ibang tao, I believe I can fly. Hindi, kanta yun eh. I believe I will win. Naniniwala ako, tataya ako ngayon, makikipila ako doon, tataya ako ng Lotto, kasi ako'y naniniwala, nananampalataya ako ngayon, mananalo ako sa bola na ito. Isabihin, in-exercise niya ang kanyang pananampalataya sa time na yon na siya po ay mananalo sa lottery na yon. Okay? And then, sasabihin pa niya, mataas ang jackpot. May jackpot nga ba ang Lotto? Kung may jackpot, makukuha ko jackpot. Kasi yun ang aking faith. Okay? Naniniwala siya sa kanyang sarili. Exercise ko ang faith ko. Mananalo ko ngayon. Okay? Now, hindi po yun biblical faith. Ang tawag po doon ay fantasy faith. Ang basihan ng kanyang pananampalataya, kung sila yung fantasy, nag-create ka ng something buhat do sa walang reality. Okay? So, hindi po yung totoong faith. Ang faith galing mismo sa Word of God. Nasusundan niyo po ako? Kasi may nasasabi, may pananampalataya ako, saan nang galing yun? Baka haka-haka mo lang, baka na-create mo lang sa iyong mind. Dapat may basihan galing sa pure Word of God. So ulitin ko lang po, ang totoo at buhay na pananampalataya ay buhat sa salita ng Diyos. Faith is the foundation that keeps our hope alive. And also, faith is the foundation that keeps us from being shaken when trials come our way. Ang pananampalataya, ito po yung pundasyon na subukin man ang iyong buhay, daanan ka naman ng bagyo o baha ng buhay, nakatayo ka pa rin. That's faith. Hebrews chapter 10, verse 38. And sabi ng Panginoon, and my righteous ones, sino po ito? Ang mga believers, tayo po ng mga mananampalataya, will live by faith. Ang bawat mananampalataya ay mabubuhay sa pananampalataya, but I will take no pleasure in anyone who turns away. Bakit may nagto-turn away sa Panginoon? Bakit may tumatalikod? Nakakilala na kay Lord, tumatalikod pa. Yung iba naglilingkod na, nawawala pa. Bakit kaya? Yes, may iba-ibang dahilan. Pero ang pinakapuso, ang pinakadahilan, bakit tumatalikod sa Panginoon? Nawala, tama, nawala ang pananampalataya. Bakit? Kapag nandyan pa rin ang pananampalataya, kahit bagyuhin ang buhay mo, nandiyan ka pa rin. Hindi yan tatalikod pag nandyan ang pananampalataya. Ulitin ko po, faith is a gift na kailangan nating ma-receive at maingatan sa ating buhay. Alam niyo po ba bakit tayo tinutokso ng diablo? Bakit maraming attacks ang devil sa ating buhay? Para sirain ang ating pananampalataya. Yan po ang kanyang punteriya sa ating buhay. So, faith is a gift. Number 2, faith is tested. Once na ito po ay ating na-receive, ito po ay sinusubok. Sabi mo nga, sinusubok.
Sabi po ni James in chapter 1, verses 3 to 4, "For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So let it grow. For when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing." Ang pananampalataya, faith, is an anchor. Sabi mga anchor, ito ay isang angkla that holds us during storms of life. Marami po tayong mga kapatid na mga seaman. Yan, sina Joel, mga tamang kasamaan po si Joel, mga seaman. Dalawa po ang Joel natin dito, seaman. Si Jerby, si Lionel, and Isong. Marami po tayong mga seaman dito sa church. And naintindihan po nila pag sinabing anchor. Yan po yung napakahalagang bahagi sa barko. Okay? Yan po yung angkla na pag binaon sa ilalim, yan po yung para hindi tangayin ng agos, ng alon, ano po. So napakahalaga sa buhay. So sa buhay po natin, ganyan po kahalaga ang faith. Yan po yung isang anchor na bagyuhin man ang iyong buhay, hindi ka tatangayin. Sa 1 Peter chapter 1, in verses 5 and 6, "And through your faith," sabi mo nga, "Through my faith," sa magitan ng aking pananampalataya, ng iyong pananampalataya, God is protecting you by His power. And through your faith, God is protecting you by His power until you receive this salvation which is ready to be revealed on the last day for all to see. So be truly glad. There is wonderful joy ahead, even though you must endure many trials for a little while. May dadaan po talaga tayo sa mga pagsubok. Pero ang maganda, kapag ang pananampalataya daw po natin kumilos, nakaangkla nga kasi, God will protect us by His power against those evil attacks sa ating buhay. Hallelujah. So, pag tayo po ay sinubok at hindi kumilos ang ating pananampalataya, doon natin masasabi ang ganito na hindi natin kaya ang ating pinagdadaanan. Pero pag kumilos ang ating pananampalataya, hallelujah, kahit mabigat ang pagsubok, mananatili tayong matatag at nakatayo. Hindi tayo bibigyan ng Panginoong Jesus ng pagsubok na hindi natin kaya. Lahat ay kaya pag ang pananampalataya ay gumana. Bakit po nasabi ni Apostol Pablo ang katagana, "For I can do everything through Christ who gives me strength," from Philippians 4:13? Bakit nasabi ni Apostle Paul yan? Siguro ginagamit yung verse na yan, "I can do everything, I can do all things through Christ who strengthens me," or "who gives me strength." Bakit nasabi ni Apostol Pablo yan? Dahil ang kanyang pananampalataya ay nasa Panginoong Jesus. Dahil sabi ni Jesus, sa magitan ng iyong pananampalataya, mangyayari ang iyong gustong mangyari. Hallelujah. So ano pa yung una? Faith is a gift. Pangalawa, faith is tested. Kahit ayaw masubok, pero susubukin talaga yan. Okay. And number 3, faith is rewarding. Sabi mo nga, rewarding. Ginagantimpalaan po ang ating pananampalataya. Balik po tayo kay Peter. 1 Peter chapter 1, verse 7. "These trials," kung naman po yung ating pinagdadaanan, "will show that your faith
is genuine. Tunay. Totoo. Kasi kung hindi po yan totoo, hindi na po yung tinetest. Nakakita ba kayo na may bumili ka ng alahas, then wala, bisa alam mo na hindi mo na ipasuri pa sa sanglaan. Pero pag totoo, tinetest daw po yan, it is being tested as fire tests and purifies gold. Though your faith is far more precious than mere gold. So when your faith remains strong through many trials, it will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world. Kasi nga, rewarding ang faith. Hindi iaalaw ng Panginoong Hesus na ang pananampalataya mo ay subukin kung walang gantimpala na ikaw ay tatanggapin. Kaya inaalaw ng Panginoon na ikaw ay itest kasi may reward para sa iyo pag napagtagumpayan mo ang test na yan. Ang mga apostles ng ating Panginoon ay nag-request po sa Kanya, nag-request kay Jesus. At ito po ang kanilang request from Luke chapter 17 verse 15. And the apostle said to the Lord, ano po ang kanilang request? Increase. Hindi ang anumang dapat i-increase na gusto nila. Hindi ang allowance, hindi ang sweldo, hindi anumang benefits. Increase our faith. Yun po ang kanilang request. Increase our faith. It's a very good request. Pero hindi po basta ganun lang para nga mag-increase ang ating faith. Kayo po, gusto niyo mag-increase ang inyong faith? Diba? Lahat po tayo. No? Pero hindi yung ganun lang, Lord, increase our faith and that's it. No. We need SBA. Ano po yung SBA? Letter S, study the Word. Kasi ang faith nanggagaling sa Word. Study the Word. Ano yung letter B? Believe the Word. Ano ang letter A? Apply the Word. Diyan mag-i-increase ang iyong faith. Hindi sapat na napakinggan mo ang Word. Kailangan mo yung tanggapin. Kailangan mong paniwalaan. You need to receive it, then apply it to your life. Bakit? Sabi ni Jesus, according to your faith, it will happen. By your faith, it will happen. In Mark chapter 7, bago po tayo magtapos, beginning in verse 14, after verse 15, ito po ang sabi dito. Again, Jesus called the crowd to him and said, "Listen to me, everyone, and understand this. Nothing outside a person can defile them by going into them. Rather, it is what comes out of a person that defiles them." Now, ang context po nito tungkol sa pagkain, na sabi ni Jesus, ang nagpaparumi sa tao, sa paningin ng Diyos, ay hindi yung pumapasok sa bibig, kundi ang lumalabas sa bibig, galing sa puso, yung mga sinasabi natin. In other words, sa mata ng Panginoon, yung mga pagkain na yan, hindi yan nagpaparumi. Though may maraming pagkain na hindi nakakabuti sa atin, lalo yung may mga sakit, may maraming bawal na pagkain. So ang tinutukoy dito ng Panginoon, sasabi niya, ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos, hindi ang pumapasok, kundi ang lumalabas, yung mga sinasalita niya. Gusto ko pong gamitin ang verse nito sa ating topic ngayon. I-apply po natin sa ating pinag-aaralan about faith.
Sa tanong po kanina, what is in your heart? Ano ay yung nasa puso mo? At buhat sa puso na yan, yan ang lumalabas sa bibig mo. Sana hindi takot, pangamba, pag-aalilangan, sana hindi doubt, kundi sana faith ang ating binibigkas. Kung may sakit ka, dapat sumalabas sa labi mo ay, gagaling ako sa pangalan ng Panginoon. Or ako'y gumaling sa pangalan ng Panginoon. Kung may problema kang kinakaharap, sinasalita mo yung solusyon ng Panginoon sa iyong problema. That's faith. Na dapat yun daw po ang lumalabas sa atin. Na kapag negative words ang lumalabas sa bibig natin, galing sa puso, yun ang sinasabi ni Jesus, yan ang nagpaparami sa iyo sa paningin ng Diyos. What is in your heart? Sa sitwasyon mo ngayon, ano ang laman ng iyong puso? Nawa, ulitin ko, pananampalataya kay Jesus at sa kanyang mga salita. Ngayon pong umaga, bago po tayo mag-partake ng banal na hapunan, so po tayong mag-spend ng few minutes, dyan lang po sa inyong kinaupuan, that's around 2 minutes, ilaan po natin sa pananalangin ngayong umaga, sa pakikipag-ugnay sa Panginoon. Pa-check natin, ano ba nasa puso mo ngayon? Ano ang laman ng puso mo ngayon? Kung ikay may pinagdadaanan ngayon, pero ano ang laman ng puso mo ngayon? Okay? Ano ang lumalabas sa labi mo galing sa puso mo? So mag-meditate po tayo ngayong umaga. And kung ang nasasabi mo ay mga negative words, so ipaayos natin sa Panginoon. Hingi tayong tawad sa Panginoon at hingi tayo, Lord, gusto ko mag-increase ang aking pananampalataya. Papunuan natin sa Panginoon, magkaroon tayo ng desire for the Word, and then magkaroon tayo, mag-increase ang ating pananampalataya. Sige po, dyan lang po sa kanyang kinaupuan. Kayo po online, kasama namin, ay mag-spend tayo ng few minutes sa ating Panginoon. So wala po tayo altar call, dyan lang po sa kanyang kinaupuan. Start po tayo. Yes, Lord. Salamat po kasi ikaw talaga ang great provider ng aming buhay sa anumang pangangailangan namin. Maging doon sa bawat sitwasyon na aming pinagdadaanan.
Even faith, Lord, sa iyo nagmumula through your word. Tulungan mo po kami, Panginoon, tulad ng mga disciples, ang desire nila, mag-increase ang kanilang pananampalataya. Kasi sabi mo, Lord Jesus, because of your faith, it will happen. Walang imposible sa mga taong nag-exercise ng kanilang pananampalataya sa iyong mga salita, Panginoon. At ang mga kapatid kong kasama ngayong umaga, narito physically and online, ano man kanilang mga sitwasyon sa mga may karamdaman, Lord, I pray, Lord, according to your faith, to their faith, Lord, let them be healed. Mag-manifest, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa mga sitwasyon ng iyong mga anak dahil sa pananampalatayang kumikilos ngayon sa kanilang buhay. Walang imposible sa iyo, Panginoon. At salamat, Panginoon namin Diyos, inaalis mo rin sa amin ang limit sa magitan ng pag-exercise ng aming pananampalataya. Magagawa mo, Panginoon, ang lahat ng bagay. May solusyon ka sa bawat problema na iyong mga anak. Ang nais mo lang, Panginoon, pakilusin namin ang aming pananampalataya sa iyo at sa iyong mga salita. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Thank you for blessing my brothers and sisters, Lord, in you. Lord, sa iyo po ang lahat ng papuri. In Jesus' name we pray. Amen and amen. And ma-request ko po kay Pastor Annie na pumunta sa harapan para po distribute po ang elemento po ng banal na hapunan. So, papasa po sa inyo, dyan lang po sa inyong upuan. At hintayin po natin mabigyan ng lahat and then sabay-sabay po nating tatanggapin ang tinapay at ang kopa. So sa mga first-timers, sa ganito pong elemento ng communion, so doon sa ibabaw, may takip po yan, dahan-dahan nyo lang pong hilahin and then matanggal po yung takip. Pwede po mahiling na magsitayo po ang bawat isa. Tayo po'y lumapit muli sa Panginoon. Panginoon namin Diyos, salamat pong muli sa umaga nito na sama-sama po namin inaalala ang iyong anak na si Jesus. Ang kanyang buhay na inhandog para sa amin at ang hawak po namin ngayong piraso ng tinapay at ang kopa na nagsisimbolo ng katawan at dugo ni Jesus na inialay para sa amin. Salamat po, Panginoon, Lord, sa kapatawaran ng kasalanan, maging sa kagalingan sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Ito po ay bunga ng ginawa ni Jesus. At sa pagpartake po namin nito, Panginoon, dumaloy sa amin ang benefit ng isinacrifice ni Jesus doon sa cross. Kaya pagpalain mo po, Lord, ang elemento nito na amin tatanggapin ngayon. Ito po ang sabi ng salita ng Lord. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, nung gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay.
nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin po natin ang tinapay. Gayon din naman matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin po natin ako. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Holy Lord, marami pong salamat sa iyo. Ang papuri, karangalan, kaluwalhatian ay sa iyo lahat. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Kayo po ay maupo sa mandali. Praise God. At ngayon naman po ay dadako tayo sa ating pagkakaloob kay Lord ng ating mga tithes and offerings. So bakit ba mayroon laging tithes and offerings? Ayon po sa salita ng Panginoon, ito po ay para matugunan ang mga pangailangan sa templo. Para matugunan ang ating mga ang gastusin, that's why ang Lord, ito ang kaparaanan ng Panginoon tayo sa magitan ng ating mga pagkakaloob. And also, ito po ay susi upang tayo lalong pagpalain ng ating Panginoon Diyos sa magitan ng ating pagsunod po sa Kanya. At tayo po ay manalangin. Lord, muli salamat sa umaga nito ng pagkakaloob para sa iyo. Lord, ang mga handog nito ay maging, Lord, pleasing aroma sa aming pagsamba sa iyo ngayong umaga. Kalugdan mo po, Panginoon, at magbibigay kami ng masaya, Panginoon, galing sa puso namin kasi gusto namin magkaloob para sa iyo, Panginoon. Kasi mahal ka namin, Panginoon. And thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, minsan po tayo magsitayo at extend nyo po inyong right hand dito sa harapan para po sa benediction. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you His peace. Lahat po tayo magsabi ng Amen. All glory be unto God. Maraming salamat po. Stay safe and blessed in Jesus. Yeah.